Samantala, hindi maikakailang malaki ang naging kontribusyon ng isla ng Corregidor sa Cavite sa makulay na kasaysayan ng Pilipinas, lalo na noong ikalawang digmaang pandaigdig. At ilang dekada matapos po ang digmaan, kilala na ngayon ang islang ito sa Cavite bilang isa sa mga kamanghamanghang tourist destinations ng ating bansa. Narito ang aking report. Baguio City, Boracay Island, Ilocos Region. Ilan lamang yan sa mga dinarayong pasyalan na tanging dito lamang sa Pilipinas matatagpuan. Milyon-milyong turista ang bumibisita taon-taon sa bansa kung saan talagang hindi ka mauubusan ng mapupuntahan sa dami ng tourist destinations. Isa sa mga pinalalakas ngayon ng pamahalaan sa larangan ng turismo ay ang makasaysayan at kamanghamanghang isla ng Corregidor sa Cavite. Punong-puno ng impormasyon at pagbabalik-tanaw ang Corregidor. Ibinahagi ng resident historian ng telebisyon ng bayan, Xiao Chua, ang naging papel ng isla sa kasaysayan ng bansa noong World War II. During World War II, kasi nung ginawa ng mga Americans, inarmasan nila yung Corregidor dahil alam nilang maaaring magkaroon ng digmaan pagdating ng panahon. So what happened? Ito yung naging importanteng nung nandito yung mga Americans, so nasa Bataan yung mga Pilipino, no? At nandito yung mga Amerikano, most of the Americans sa Corregidor. Ang tindi niyan kasi bumagsak ang Corregidor, no? Pinakahuli sa buong Asia. So ibig sabihin na delay ng 4 months ang Japanese invasion of the Philippines kasi hindi makakapasok yung mga malalaking tropa at saka yung mga malalaking mga supplies ng Japanese hangga't hindi bumabagsak yung Corregidor. Kasi ang nangyari diyan nung dumating yung mga Japanese, 'di ba? Talagang binomba nila ng binomba tong Corregidor para matapos na. At yung Corregidor magsusurvive sana siya kung hindi nabomba yung pinakamalaking battery niya na nandun lahat ng mga ammunitions. Nung nabomba na lahat yun, tapos nung nag-fall off Bataan pa nung April 9, ay 1942, nakat na yung tubig. So ang nangyari, nag-survive lang siya less than a month. May 6, 1942, bumagsak na yung Corregidor. Ilang dekada na ang lumipas pero buhay pa rin ang alaala ng digmaan sa isla. Patunay na dito ang mga landmark na nakatutuwang pagmasdan, bagamat nakaukit sa mga ito ang isang kasaysayan. Magmula sa mga lumang ospital, tunnels, kanyon at kampo, hitik sa kaalaman ang Corregidor. Nariyan pa ang mga tour guide na nagsisilbing gabay sa iyong pagbabalik-tanaw. Well, ang ating Corregidor Island ay pinangangalagaan at pinamumunuan ng Corregidor Foundation kung saan sila ang nangangasiwa ng kalinisan at ng mga tour arrangement dito sa ating Corregidor. At in cooperation yan syempre with Sun Cruises kung saan pwede ninyong puntahan at bumili ng ticket para magkaroon ng biyahe mula Manila hanggang Corregidor Island at pagkatapos ng pagrating dito sa Corregidor Island ay tuloy-tuloy na. Meron tayong mga tram na siyang mag-iikot sa buong Corregidor Island para ma-explore ng bawat isa ang kagandahan at pagiging historical ng Corregidor. Sa ngayon ay patuloy na pinagaganda at pinapakilala sa local at international tourists ang Corregidor. Actually, very healthy ang ating tourist destination dito sa Corregidor. Every year, nagkakaroon tayo ng at least 70,000 to 80,000 na mga turista na pumupunta dito sa ating island, sa Cavite City na Corregidor Island, kung saan marami silang pwedeng gawin, maraming activities na kung saan ay pwede silang magkaroon ng intervention sa nature, ganun din ay makapag-beach, at the same time makapasyal na rin at malaman yung mga historical events o pangyayari dito sa ating Corregidor Island. Ang Corregidor Island, kahanga-hangang puok pasyalan, mayaman sa kasaysayan, kasaysayang hindi dapat kalimutan ng bawat Pilipino kailanman. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Kaaminyo.